So welcome back po ulit guys sa ating channel Stock Play, at mali po tayong mag-update sa mga top trending stocks, and don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin yung notification bell para palagi po kayong notify sa mga bagong videos na i-upload natin. And minsan nag-upload din po ako about cryptocurrency. Yeah, ayan. So katulad po kagabi, nag-upload po tayo. Ayan. At pwede nyo i-check. Of course, let's start. Meron din po tayong Facebook page. Ilalagay ko na lang sa may description box. Ayan. So dun po ako mag-share ng mga infos and updates parehas po sa stock market and sa cryptocurrency. Of course, let's start with dito. So trending po siya ngayon guys. Check natin. Solid yung rally, retest dun sa may 200 day. So yun po kasi talaga yung tinitignan natin yung 200 na yun, So sa ngayon, maybe merong disclosure or good news about dito. So paki-share na lang at di po ako updated sa mga balita rito sa stock market. So ngayon, sukatin natin, So siguro dito tayo sa daily. So kahapon medyo maganda yung lipad niya Okay, from here tas hanggang dito. So halos 11% guys. Okay. So sa ngayon, bullish na ba? For me, hindi pa rin guys bullish to yung setup na ganito guys. So unless na lang ako mag-create na to talaga ng higher low saka higher high. So for now, so typical retest lang to. Okay, and kung titignan natin yung kanyang structure, so still ganun pa rin naman So sa ngayon, let's wait first kung ano yung mga possible na mangyari pa sa mga susunod especially sa daily chart. Kasi retest to And remember guys, so maraming beses to nag-retest pero failed. Ayan retest lang siya pero hindi nagbe-breakout Ayan. So tingnan na lang natin sa susunod Let's see. If ever man na mag-rally pa bukas. So next target ito guys, 2.2 na So right now yung close niya 2.08 Ayan, pero tingnan natin since meron ditong gap up, baka bigla kasing busan to at mabalikan guys yung gap natin sa baba. Ayan. Next, MRC, check natin yan weekly. So medyo na stabilize na to guys because kung titingnan natin, we have here low, higher low, tas high, higher high. Pero still may chance pa rin to guys na magkaroon ng pullback dito so may 0.9. So as of now nasa 1.08 tayo. Okay, and of course meron na tayong dito shift ng trend since nag-breakout na siya So sa ngayon, pag sinilip natin sa daily chart, so medyo good sa itsura niya because yun nga nag-close ulit dito guys sa may taas ng 200 day moving average. And we know that pagka nag-stay sa taas ng 200 dyan, bullish So for this one, so maybe maghintay lang tayo ng mga ilang panahon dito Ayan, couple of days para ma-stabilize lang yung price above sa 200 day moving average.
So sa ngayon medyo ano pa to eh. Medyo kumbaga risky ano. Kasi pwede ulit na ano yan eh. Mabuhusan dito sa may baba. Or malaglag yung price sa baba ng 200-day moving average. Ayan, kaya let's monitor first. Ayan, since palagi naman siyang trending katulad ni MAC. Ayan. So ito rin guys, palaging trending din to eh. Hindi po nawawala sa top 10 ano. Pagka sinilip natin, medyo weak. Okay, so halos doji candlestick, tas malapit dun sa may resistance. Pero as of now, once na bumaloktot na yung ano natin dito, mga indicator sa weekly chart, so of course maghahanap na support yan ano. Since nasa weekly tayo, so ang possible somewhere here sa 7 ano, 7.06, or kung mag-round off tayo malapit sa 7.1. So ngayon, pagka sinilip natin sa daily chart, of course medyo ano to no, medyo ranging yung kanyang structure since medyo bouncy. Okay, ayun no, so pa bounce lang siya. And based dito guys, if ever ano, kung hindi siya mag breakout dito, so sa malamang of course babalik tayo dito guys. Ayan, sa may support na sinabi natin. Ayan, so let's see guys, kung titingnan natin, pwedeng bumaluktot to pataas eh. So kung ganun yung case, so still may chance pa rin to na mag breakout. So just in case lang na magkaroon tayo ng extension sa taas, okay, para mag-create, okay, so possible bearish divergence. And kasi sa ano, sa weekly chart, kung babalikan natin, medyo ano na to eh, okay, talagang prime na to for ano no, for pullback. Ayan, pero syempre sa lower time frame eh pwede pa tong ano, kumbaga mag-extend pa no. Next po natin MAC, tapos may nasaling kit arit. Ayan, kasi nag-breakout solid guys. Okay, so ngayon mukhang eto na guys yung sinasabi nating price discovery, right? So after this one, yung text resistance natin kasi andito lang yan eh, sa 40 to 41 ano. Ayan, so let's say 41 kasi andun naman sa loob ng green box ano. So pagka na-hit yan, ang next possible na medyo malakas na mako-consider na resistance dito, somewhere here sa 43 ano. Kung titingnan natin, somewhere here sa area na to. Ayan, 43 point ano yan, 43.5 let's say. Ayan, sa gitna. So tingnan natin ano. Pero of course pwede pa tayong mag-add dito ng resistance in between ano, sa may ano na to, sa may area na to guys. So sa ngayon ang target ito muna, yung 41 na to, kasi ito yung pinakamalapit na resistance. And we know that sa may structure pa lang bullish na. Bakit? Kasi kung titingnan natin, ayun no, higher lows na siya, di ba? So every dip, okay, of course ano yun, kumbaga blessing yun kasi opportunity. Ayan no. Sa daily chart, check natin, hindi pa naman siya overbought. Ayan, kaya pwede pa tong mag-breakout if ever man, or yung mas conservative way, of course mag-retest muna dito, tapos tignan natin kung mag-breakout or mare-reject. So sa ngayon, healthy, solid guys.
fresh breakout, ano. Next po natin plus. Okay. Of course, nag-rally na dun sa may sinabi nating resistance, guys. 21 point something. Okay. Goods to. And kasi nga, ano siya, fresh breakout. Pero tingnan natin kung magkakaroon pa to na isa pang pullback, ano. If ever man kasi, pwede pa itong bumagsak dito, guys. Sa baba. Somewhere here. Sa 19.6, ano? Or, kung mag-a-add tayo, of course, malapit dito sa 20.7. Ayan, sa gitna na to. Somewhere here sa area na to, no? And yung confirmation kasi na to, pagka nag-breakout. So, pagka nag-breakout, of course, magkakaroon ng throwback yan dito. Sideways, then push. So, I think yun na i-start. Okay. So, ngayon kasi medyo ano pa siya eh. Okay. Nagkikreate pala ito ng momentum. Ang meron pala tayo, higher low, no? We have here low, tas higher low. Okay. Tapos, flat. So, it means wala pa tayong higher high dito. Kaya, ang confirmation niya pagka nag-breakout, no? Pero, kung malaglag man to, of course, opportunity kung nasa support. Pero mas risky yan, guys. Ano? Ayan, kasi pwedeng malaglag pa dito yan. Sa baba kung hindi mag-hold. Ayan. Kaya, for me, in my opinion, ano, mas better kung mag-breakout eh. Yung classic na throwback, then, ganun, push. Okay. Next natin, of course, last but not the least, ASEN. Check natin to. So, sa weekly. So, as of now, medyo, ano to, pa downtrend, guys, ano? Lower high, tas lower low. Pero still, we can consider this structure as, so, still solid pa rin naman. For me, pag, sa tingin ko, ayan, or even kahit malaglag pa dito yan somewhere sa 4.6, and kasi yung close niya 4.9 if ever man na malaglag, still good as long as na mag-hold, no? As long as na mag-hold, guys. And kasi before, of course, nag-breakout eh. So akala natin eto na yung start nung ano eh, talagang rally, ano? O yung tinatawag na nating price discovery. Ayan, pero hindi po nangyari because hindi nag-hold, no? So sa ngayon, of course, retest ulit to. Ayan, kasi di nag-hold eh. So sa daily, check natin. So ang next stop ay possible sa may 200 dito, guys, malapit, ano, 4.65. Ayan, kasi retest na to. Ayan. So, once na mag-retest yan, of course, so, nalaglag, retest, parang throwback to, no? Okay. So, ano nga lang, bearish throwback yung tawag, no? Since pabagsak eh. Then, pagka hindi, guys, na, ano to, pagka hindi bumalik sa taas ng resistance, so, it means, tutuloy sa baba yan. Ayan. Kaya tingnan natin to, no? For ASEN, let's see, guys. Ayan. Pero yung sinabi natin kanina, yung 2 point, or yung ano na to, 4.6 na to, still possible pa rin to, guys, no? Ayan. So, I think, tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.